Ang babaeng ito ay talagang kahanga-hanga. Sumagot siya, hindi ka dapat nahuli, matapos makita ang kanyang asawa na nanloloko, pagkatapos ay tumalikod siya at nagpatuloy sa pagkilos na parang isang mapagmahal na mag-asawa sa kanyang asawa na nagsiselos sa iba. Kinamumuhian siya ng kanyang maikli na biyenan at naghagis ng dyaryo sa kanya. Bilang paghihiganti, ibinagsak ng babae ang lahat ng tasa mula sa mesa na natakot sa kanyang biyenan. Ang pangalan niya ay si Owan Su. Si Su ay isang goodwill ambassador at dating profesional na golfer na ikinasal sa isang mayamang pamilya. Ang pangunahing responsibilidad niya ay makalikom ng pera para matulungan ang mga inosenteng sibilyan na apektado ng digmaan. Kamakailan lamang, isang batang babae ang naging tatanggap ng aid para kay Owan Su matapos patayin ng mga terorista ang kanyang pamilya na dinukot siya. Sa kabutihang palad, siya ay nailigtas. At si Owan Su ay nakahanap ng isang abogado para sa kanya. Kumuha ng ebidensya at magsampa ng kaso laban sa mga terorista sa isang internasyonal na hukuman. Nang matuklasan ito ng mga terorista, nagpadala sila ng nagbabantang email kay Owan Su, ngunit nanatiling hindi nababahala si Owan Su at ipinagpatuloy ang kanyang mga plano. Nagtungo siya sa Maynila upang kumbinsihin ang mga mayayaman na magbigay ng donasyon bago ang isang charity auction na darating sa auction. Nag-order si Su ng isang napakagandang kwintas mula sa isang tindahan ng alahas upang i-auction. Habang paalis na siya sa tindahan, isang gunman sa malapit ay nagpaputok ng mga bala kay Su, tumalsik ang dugo sa kanya at natakot siya nang ang isang lalaking may hawak na baril ay lumapit sa kanya. Tinakpan ni Su ang kanyang pagtakas at isinisigaw. Matagumpay silang tumakas kasama ang lalaki, si Asidoyon, isang dating pulis Koreano, nang walang insidente. Bumisita siya sa Maynila 3 buwan na ang nakalilipas kasama ang isang kaibigan na nakalungkot na pinaslang ng isang nakamaskarang mamamatay. Nang makarating si Kodoyon sa lugar, narinig niya ang mamamatay na nagsasabi na na-delivered na ang mga bulaklak sa tindahan ng bulaklak at na ang kanyang kaibigan na namamatay ay nabanggit ang isang larawan upang imbestigahan ang kanyang kamatayan. Bago iligtas si Owan Su, nanatili si Asidoyon sa lungsod upang mangalap ng impormasyon. Nasa isang kasino siya nang marinig niyang nag-uusap ang dalawang tulisan tungkol sa isang mamamatay na nagngangalang Ni na pumatay sa isang pulis Koreano ilang buwan na ang nakalipas. Binanggit ng mga tulisan na may amo sila, kaya nagkunwaring tagalinis si Asidoyon at pumasok sa opisina ng boss kaagad pagkatapos na dumating si isang lalaki na kilala ni Asidoyon bilang Director Park na may daladalang bag ng pera. Binanggit din ni Park ang isang delivery mula sa isang tindahan ng bulaklak na nag-ugnay dito sa sinabi ng pumatay. Narinig ni Asidoyon mula sa mga tulisan na muling tatargetin ni pumatay ang Luxury Street gamit ang mga baril, kaya nagmadali siyang pumunta sa lugar at, sa pagkakataon, nailigtas si Owan Su mula sa isang atake. Dinala niya sina Owan Su sa kanyang lugar upang magtago upang walang makasunod sa kanilang ruta ng pagtakas. Nais ni Owan Su na tumawag sa pulis, ngunit nagbabala si Ko Duyon na maaaring may mga espiya sa pulisya, kaya delikado na ilantad ang kanilang kinaroroonan. Labis na nangayag si Owan Su nang makarating sa ang naninirahan sa Asidoyon ay nagpapapahid ng kanyang mga sugat nang dumating si Owan Su upang tumulong at mausisa ang tanungin kung paano niya siya kilala. Ipinahayag niyon na minsang kilalang manlalaro ng golf sa Korea si Owan Su. Pagkatapos ay iniabot niyon kay Owan Su ang isang tuwalya upang punasan ang dugo sa kanyang mukha. Sinubukan ni Owan Su na gumamit ng banyo ngunit nadapa pero nasalo siya ni Asidoyon. Ang malumanay na kilos na ito ay labis na nakaantig kay Owan Su. Nang dumating ang kanyang asawa upang sunduin siya, sinamahan si Su ni Asidoyon patungo sa embahada, kung saan muling pinagsabihan siya dahil sa pagpipilit na pumunta sa kabila ng panganib ng mga terorista, na nag-iwan sa kanya ng pagod sa pisikal at mental na aspeto. Sobra ng pagod si Su upang sagutin ang mga nag-iisang daing ng kanyang asawa sa gabi. Patuloy na naaalala ni Su kung paano siya pinrotektahan ni Asidoyon, ang kanyang pag-aalaga at awa ay tila isang kabaitan na matagal nang hindi niya naramdaman. Samantala, hinaplos ni Asidoyon ang peklat sa kanyang tiyan na naiwan mula sa operasyon ng kidney transplant ilang taon na ang nakalipas, na donasyon ng kanyang kaibigan. Pagkatapos ng insidente, si Asidoyon bilang saksi ay sumulat ng pahayag tungkol sa kaso. Si Director Park, na responsable sa kaligtasan ni Owan Su, ay nagbasa. Dahil kilala ni Director Park ang donor at ang kanyang ugnayan dito, pinirmahan ni Asidoyon ang pahayag at nag-ayos ng isang pagpupulong. Namangha si Director Park sa kakayahan ni Asidoyon na iligtas ang mga pautang. Siya mismo ni Su ang nag-anyaya sa kanya na maging isang miyembro ng kanyang staff sa negosyo ng bulaklak na kilala bilang Flower People Group. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang asawa at mga personal na pautang na may panganib, pumayag si Asidoyon na sumali kay Director Park at magtrabaho para sa Flower People Group kinabukasan upang imbestigahan ang pagkamatay ng kanyang kaibigan sa pamamagitan ng negosyo ng kanyang pamilya. Ipinag-utos ni Su na magkaroon ng isang press conference, kung saan hayagang kinilala niya ang mga banta ng terorista, at matapos ang press conference, ipinahayag niya ang kanyang determinasyon na labanan ang masasamang puwersa, sa kabila ng mga pag-atake na kanyang naranasan. Naghanda si Owan Su para sa isang pagtitipon na inorganisa ng pundasyon ng kanyang pamilya, kung saan kinilala niya si Asidoyon bilang kanyang tagapagligtas sa hanay ng mga bodyguard.
Nang pumasok siya sa silid na nakayakap sa braso ng kanyang asawa at hinarap ang mga bisitang pumapalakpak, hindi niya maiwasang balikan ang mga nakaraang taon nang ang kanyang biyenan, isang golf caddy, ay nagsilbi sa kanyang biyenan. Ang nag-iisang anak na babae ng isang mayamang tycoon na kilala sa kanyang kayabangan, matapos ang isang away na nauwi sa pagkakatanggal ng kanyang biyenan, at upang maibuhos ang kanyang galit. Kinuha niya ang mga golf club ng kanyang biyenan at tinuruan si Ons. Kung paano maglaro ng golf, naglaan si Sue ng napakaraming oras sa pagsasanay, ipinapakita ang pambihirang talento at pinapatalas ang kanyang kakayahan. Sa kasamaang palad, kinailangan niyang huminto sa high school at magtrabaho bilang caddy upang suportahan ang sarili dahil sa kahirapan ng kanyang pamilya. Ang kanyang ina ay nangutang matapos makita sa Lee kung gaano kayaman ang mga profesional na manlalaro ng golf sa VIA. Naglakbay si Sue sa ibang bansa upang humanap ng mga oportunidad sa pautang. Sa loob ng susunod na 10 taon, hindi pinabayaan ni Sue ang kanyang ina. Sa matatag na tiyaga, nanalo siya ng hanggang 20 titulo at naipasok sa Hall of Fame. Naging profesional na manlalaro si Sue at nanalo ng higit sa 1.0 bilyong Korean won sa premyo, perang sinayang ng kanyang inang adik sa sugal sa walang kaparanang mga utang. Nagdesisyon si Sue na tapusin ang relasyon niya sa kanyang ina at ibinigay ang natitirang kita sa kawanggawa. Abala si Lone Sue sa pakikipag-usap sa mga bisita nang may isang bata na lumapit sa kanya na inaantok at gustong matulog. Pinuntahan ni Lone Sue ang kanyang kapatid na babae na mas bata pa sa kanya para assist siya, ngunit aksidenteng nasaksihan niya ang kanyang asawa na nagkakaroon ng relasyon sa kapatid niya. Sa katunayan, hindi nagulat si On Sue sa eksena, matagal na niyang alam ang tungkol sa kataksilan ng kanyang asawa. Higit sa lahat, mahalaga na maiwasan nilang madiskubre ng mga reporter sa labas upang hindi mapahiya sa publiko. Pagkatapos umalis sa silid, hinawakan pa rin ni On Sue ang kamay ng kanyang asawa at nagpapanggap na maalaga sa harap ng iba. Tanging si Esedoyon, na malapit kay On Sue, ang nakakita sa kanilang pagpapanggap. Nang matapos ang party, hindi pa rin nakalma si On Sue nang dumating ang kanyang biyenan upang magdulot ng problema. Alam niya ang pakikipagrelasyon ng kanyang anak, ngunit nagulat siya na alam na ni On Sue ang katotohanan at hindi pa rin nabanggit ang hiwalayan. Dahil sa kanyang tusong plano, nairita ang biyenan. Kumuha ng dyaryo at itinapon ito kay On Sue. Hindi matitinag, natumba niya ang mga tasa sa mesa bilang ganti. Palaging kalmado, ipinagpatuloy ni On Sue ang kanyang mga gawaing pangkabutihan upang mapanatili ang kumpanya ng pamilya. Hindi niya madaling iwan ang bahay na ito. Galit na nagbanta ang biyenan na papatayin si On Sue balang araw. Nang gabing iyon, pakiramdam ni On Sue ay labis ang lungkot, pumunta siya sa isang bar mag-isa upang lunurin ang kanyang kalungkutan sa alak. Naalala niya ang pagkakatagpo sa kanyang asawa sa isang gawaing pangkabutihan kung saan personal siyang naghatid ng donasyon mula sa kumpanya sa Afrika at nagboluntaryo kasama si On Sue ng 1 araw bago umalis. Direktang nagpropose ang kanyang asawa kay On Sue. At sila ay sabik na magpakasal kaagad. Noong panahong iyon, hindi inaasahan ni On Sue ang kaguluhang idudulot ng kasal na ito. Sa kanyang unang pagkikita sa biyenan, naharap si On Sue sa hamon ngunit mahinahong. Inaamin ang kanyang payak na pinagmulan at mga pabigat sa pamilya. Gayunpaman, iginiit niya na ang kanyang tagumpay ay dahil sa sariling pagsisikap, hindi sa pag-asa sa iba. Pagkatapos, sinadya ng biyenan. Natakutin si On Sue na sinasabing hindi niya gusto ang ex-girlfriend ng anak niya at siya pa ang pumatay sa kanya. Nang mapansin ang pamumutla ni On Sue, tumawa ang biyenan at sinabi na biro lang iyon. Pagkatapos ng isang pag-uusap, pumayag ang biyenan. Naipakasal si On Sue sa pamilya at maging nagbigay pa ng ang pinakamahal na damit pangkasal gayunpaman. Iniabot ng biyenan kay Owen Sue's kapatid ang isang kasunduan bago ang kasal at kasunduan sa pagiging kumpidensyal upang pirmahan at inalok siya ng trabaho. Kailangan niyang sabihin kay Owen Sue na siya at ang kanilang ina ay lumipat sa ibang bansa. Pagkatapos, matagumpay na nagpakasal si Owen Sue sa isang mayamang pamilya at sinimulan ang isang 12 taong pagsasama sa kanyang asawa na hindi inasahan na abot ito sa ganitong punto. Sa sandaling iyon, dumaan si Seodoyon at nakita si Owen Sue na lasing. Sa simula ay ayaw niyang makialam dito, ngunit pagkatapos ay nagpasya siyang bumalik. Si Owen Sue ay naglakad palayo mula sa bar na nanginginig habang sinusundan siya ni Seodoyon sa pintuan ng kwarto. Habang hinahanap ni Owen Sue ang kanyang susi, kumalat ang kanyang mga gamit sa sahig. Tinulungan ni Seodoyon si On Sue na pulutin ang mga iyon sa sahig. Habang tinitingnan ang kanyang likod, tinanong ni On Sue si Seodoyon, ngunit hindi siya sumagot, ngunit sinuportahan siya ni Seodoyon nang pumasok sila sa silid. Mag-isa sa silid, nagharap-harap ang dalawa, napagtanto ni On Sue na lasing siya. Sinubukan ni Seodoyon na umalis, ngunit mabilis na pinigilan siya ni On Sue sa pagbukas ng pinto. Napansin ng asawa ni On Sue ang keycard sa sahig at naging kahina-hinala. Dumating si Director Park sa tamang oras at ipinaliwanag na nahulog ang keycard ni On Sue dahil lasing siya. Umalis ang asawa ni On Sue ng kampante habang ipinasok ni Director Park ang keycard sa ilalim ng pinto na nangresolba sa krisis. Umalis si Seodoyon na may halong emosyon.
Sa loob, pinalitan ni On-soo ang kanyang damit at nagsuot ng pajamas. Komplikado ang kanyang damdamin pagkatapos ng gabing iyon. Nagsimula siyang magbigay ng higit na pansin kay Sedoyon. Nang bumalik siya sa Korea, nanatili si Sedoyon sa marangyang tahanan ni On-soo kasama ang isang security team habang inaayos ang paligid. Aksidenteng nabangga ni Sedoyon ang isang litrato kasama ang isang kaibigan.